So today, samahan niyo akong ipa-check itong car na ating nabili. Para malaman natin kung ano ba yung mga kailangang ipagawa. Pero yun yung isa talagang importanteng kailangan ko ipagawa is yung windshield niya. Ayan, sa harap. Dito sa buong kailangan natin palitan. So yun yung importante kasi baka biglang mag-crack, kaya nakakatakot. So yun, papacheck ko na today. Kaya maaga ako nagising. Today is 8 na. Ayan, so let's go. Samahan niyo guys sa ating bagong car. Let's go! So, dito nga ang ating first stop guys sa CAG Glass. Ayan, sila yung mga nagtitinta dito sa windshield ng mga car and gumagawa rin sila ng mga sliding door. Ayan, so dito yan sa may harap ng Masway, sa may San Jose, malapit sa New Market. So, ayan, harap siya ng Masway guys. Madali lang siyang hanapin. So, ito na nga yung mga pinagpilian na tinted. Pinapili ako ni Kuya sa mga tinted na to. And, yun nga, sabi niya kung gagamitin lang naman sa city, okay lang yung medyo dark. Pero, parang nagkamali ako nang napili. Nagkamali na din nang na-offer si Kuya kasi dapat hindi masyadong dark. Kasi kapag naglo-long drive ako, pupunta sa malayo, sa El Nido, or kung saan malalayong lugar, medyo madilim talaga siya. Ang hirap mag-drive sa gabi. Kaya iniisip kong palitan. Pero yun sayang naman kung papapalitan ko. Kaya ang ginawa ko is papalumain ko na lang siya siguro. Tapos kapag saka na lang natin palitan. Para hindi naman sayang yung nagastos natin. So ayan guys, nakita nyo may basag yung harap ng windshield ko. Kaya kailangan na talagang palitan yung harap. So ayan, ganyan nila tinatanggal yung mga old tint. Parang kinkis-kis nila, ganun. So, first time ko rin makakita ng pagtanggal ng tint ng car kasi nga yung unang car ko is brand new yun. So, ito second hand kaya medyo may mga matututunan tayo sa pagpapagawa ng car. Ayun. So, yun yung kagandahan kapag second hand yung sasakyan. Maraming mga matututunan ka and may mga malalaman ka about sa car. Katulad ko na walang kaalam-alam sa sasakyan. So, ayan. Ayan na siya guys. Natanggal na ni Kuya yung tint old tint nung car. So, hindi siya tinted. Yung dati mayari, hindi siya ganun ka-tinted. Pero kasi ako guys, yung mata ko is talagang mahina ako sa liwanag. Kahit minsan walang araw. Yung parang yung sky puro white. Hindi kaya ng mata ko yun. Sobrang hirap na hirap akong i-open yung mata ko kapag ganun. Kaya kailangan ko siyang ipa-tint. So, ito na nga guys yung kanyang windshield na ipapalit. So, ayan na siya. Nilalagyan na nila Kuya ng tint. And ito naman kung paano nila tanggalin yung ating lumang windshield. Ayan, makikita nyo din guys kung paano nila hinahatak. Ganyan pala tanggalin yung ating windshield. Parang may iniipit silang tela and then hinihila. Parang ganun. So, ayan, nakaka-amaze din kasi diba, hindi ko naman, never naman ako nakakita ng mga ganyan. So, ayan, tuwang-tuwa ako niya, nanonood ako habang tinatanggal nila yung windshield ng ating sasakyan dahil nga may crack. So, ayun, natanggal na nila Kuya. Successful. Ayan, natanggal na yung ating windshield. And, ikakabit na yung ating bagong windshield. Ito yung ating windshield na old na may crack. So, talagang delikado na siya na gamitin pa. Guys, so yung dating may-ari, lagi ginagamit niya pa din, hindi niya pinalitan kasi nga pinibenta niya. So, kaya ako na yung nagpa-windshield. And ayun yung ating bagong windshield na ikakabit. So, yan, ipinalagyan ko na rin yung sa mga side kasi diba, para pantay yung color and pare-pareho sila ng tint. And mas light yung pinili natin sa windshield para medyo hindi mahirap pag nagdadrive tayo sa gabi. Yung sa gilid lang yung mas darker. So, ayan, nilalagyan na nila ng, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero yan yung parang siguro pandikit, di ko alam. Pero, feeling ko nakapala nila kasi after kung magpakabit niyan, sabi nung pinuntahan ko ng isang shop, medyo makapal daw yung nailagay. Pero, ganoon daw talaga sila magkabit. So, ayan na nga, nakabit na nila yung windshield. And, ayan, guys, tingnan nyo naman. Oh, ganda-ganda na. Wala na tayong crack. Wala na tayong dapat isipin sa ating windshield. And pati pala guys, yung likod ng sasakyan is pinilagay ko na talagang paikot na para
iisa lang sila ng tint and mas maganda tignan kasi pare-pareho. Ayun, so yun guys, nakakabitan na rin yun dito sa may driver seat. And yung sa likod na lang yung kakabitan nila kuya. And pinapalitan ko rin yung aking wiper dahil luma na yung nakakabit. Yun pa yung original niya. And syempre magagasgas yung ating bagong windshield. So nag-offer si kuya na palitan na rin yun. So ayan, budol is real. Pero ayun, ganun talaga guys. Kapag second hand yung sasakyan mo, medyo talaga mapapagastos ka. Pero sulit naman yun guys dahil for the safety and para rin sa'yo yun and para sa sasakyan mo na maging maayos at komportable ka sa pagdadrive mo ng iyong second hand car. So after nun guys, sa ating windshield, pumunta naman ako dito sa D-Stone. Ayan, D-Stone guys, yung aking pinuntahan. Gulong. And ito yung mga price. Ito yung brand. So, balik tayo mamaya na lang siguro after lunch. And the next step naman guys is yung sa handle ng ating car. Ayan, yung handle ng car kasi guys is ayan, nakaangat siya. So, hindi siya mabuksan. Ewan ko, parang may natanggal ata na dikit. Yun yung sabi ni kuya. So, sobrang dami ko talagang pinagawa ng araw na to. Lahat guys, tinapos ko talaga simula 8 AM hanggang alas 5 ata ako naglakad nito. Talagang lahat. Gulong and ayan yung sa may handle ng car. And yung sa gulong pala guys, hindi pa tapos yun kasi nag-inquire pa lang ako kung magkano, kung ilan, ano ba yung kailangan palitan, ilang gulong ba yung kailangan palitan, ano yung mga expire na gulong. Yun pala guys, nalaman ko din na ang mga gulong pala is may mga expiration din. So, ayun. So, chinek ko yung time. It's 2 PM na 8 AM ako nag-start. Feel mo. Ayan. Pagawin natin yung mga binibenta nila. Oh, ganda. Oh. Oh. Feel mo. So, dito ako nagparap. Kung maalala nyo guys sa mga first video ko, dito ako nagparap ng motor ko. Yung motor ko na orange. Ayun, yung coffee racer ko ng motor dati. So, dito ko pinarap yun. Kung naalala nyo mga unang vlog ko. And ayan, tapos na nga yung ating pinakabit na touchscreen na Bluetooth. So, pwede na tayo mag-Bluetooth sa ating car. Ayan, kasi yung dati walang Bluetooth yun guys. Parang FM lang, ganun-ganun. So, ayan, meron na tayong touchscreen. And yun na nga, binalik ko na siya doon sa D-Stone kung saan papalitan natin yung ating gulong. So, 2 gulong lang muna yung binili ko kasi yun ang sabi nila kuya na kailangan palitan 2 daw. Yung 175 bang papalitan natin? Yung ito sa yung isa. Okay. Tapos yung dalawa, yung luma na 165, dito na lang. Yung bago, doon sa harap. Sige, okay. Yung bali, dalawang Yung kabila, hindi ba palitan na? Hindi na? Hindi na, pero okay. Isa na lang. Okay, sige. Para pares. Ito yung dalawa. Sa? Ito, sa ito. Okay. 175. Okay. Pag ulit na ito yung sa parehas. Okay. Sige. Yung luma na lang na 165 dito sa likod. Oo. Okay. Ito? Paano yun? Ha? 2021. Alam mo yung na yun. May free pa pala. Thank you. So, hey guys! Ayan, napatapos na natin lahat ng mga kailangang ayusin dito or i-repair dito sa car na ating ayan, sa ating car na nakuha. And ayun, maghapon akong naglalakad dito sa mga kailangan ipagawa and natapos ko naman siya ng isang araw. May isa na lang na hindi ko natapos, yun yung sa LTO kasi alam ko hindi pa naparehistro, may late na hindi nabayaran yung dating may-ari. So yun yung lalakarin natin siguro sa Monday na kasi Saturday na bukas. So ayun guys, thank you so much sa pag-watch nyo ng video na to and sana yun, may mga natutunan din kayo about sa mga
pinabago ko dito sa car. And yun, sobrang ang galing din kasi ang dami ko rin natutunan. So yun yung advantage siguro ng pagbili ng second hand na car, kasi pwede mo siyang galawin, pwede mong baguhin yung mga kung ano-ano, matututo ka kung paano ayusin yung car, kung paano pagandahin, and mas mag-improve pa yung car kahit na second hand na siya. So ayun guys, maraming salamat sa panonood ng video na to, and sana may natutunan kayo. See you on my next vlog. Bye!